Okay. So, siguro, nandoon na yung title kanina, no? Ano nga yun? Temptation. Satan tempts Jesus. So, temptation daw is not a sin. Tama ba? Ang temptasyon ba kasalanan? Sa inyo, yung temptasyon ba kapag tinutokso kayo na makagawa ng masama, kasalanan ba yon? So, temptation ay hindi daw kasalanan. Ang kasalanan ay mahulog ka doon sa temptation, doon sa panunokso sa'yo. Temptation usually comes when we are vulnerable. Ano ibig sabihin ng vulnerable? Kapag tayo ay nasa sitwasyon na madali tayong matukso ng kaaway. And Jesus Christ, on verse 1 and 2, we will see there, no, sa ating pag-aaralan, the time that Jesus is weakened or in his weakened state, kaya siya vulnerable to temptation. So ano yung mga sitwasyon sa buhay natin? What are the things in our life that makes us vulnerable to temptation? Sitwasyon sa buhay natin. May mga naiisip na ba kayo na mga oras or panahon, mga nangyayari sa buhay natin na tayo ay madaling tuksuin ng kaaway sa paggawa ng kasalanan? Today, we will learn that even Jesus, no, kahit ang Panginoong Jesus ay tinukso ng kaaway ni Satanas para magkasala sa Diyos. By Satan himself, hindi lang ng mga demonyo, kundi ang hari mismo, yung pinakademonyo sa kanilang lahat, si Satanas mismo, ang tumukso kay Jesus. Yan ang mababasa natin in verses 3 to 13. The temptation of Satan kay Jesus Christ. So, ano yung ginawa ni Jesus? What did Jesus do that He came out victorious in the midst of temptation? At paano tayo? How can we learn from this example? Paano tayo matututo? No? Lalo na madali sa atin ang madali sa atin ang matukso. Pero sabi nga, hindi kasalanan ang tuksoin. Ang kasalanan ay mahulog tayo sa panunokso sa atin ng kaaway. So, what did Jesus do is what we're going to learn this morning sa ating pag-aaral. Before we go to our study, atin lamang balikan. Ano ba yung nangyari on chapter 3? Sinong nakaalala? So, Jesus, no, binautismuhan siya nino? Ni John. So, John, sa last study natin, nalaman natin na ano yung purpose, ano yung dahilan, ano yung nalaman natin. Nung binautismuhan ni John, si Jesus Christ, na-reveal sa kanya, dahil di ba sinabihan siya on verse 2 ng chapter 3, na the Word of God came to John in the wilderness. At yun yung napag-usapan nila. Na merong darating sa iyo na kung sino yung papatungan o sasakluban ng banal na espiritu sa iyong pagbabautismo, siya ang anak ng Diyos. So, a revelation, a confirmation that Jesus is the Son of God. Sa point of view ni John. Sa point of view ni Jesus Christ, kanyang sinusunod ang nais ng Panginoon. And from that area, from the baptism in Jordan, si Panginoong Jesus daw, let's read verse 1 of chapter 4. From Jordan, nabaptismuhan si Jesus, then Jesus being filled with the Holy Spirit, puspos siya ng banal na espiritu, returned from the Jordan, kung saan siya binautismuhan, and was led by the Spirit into the wilderness. Verse 2, being tempted for 40 days by the devil, and in those days, he ate nothing, and afterward, when they had ended, he was hungry. So, gutom ang Panginoong Jesus after 40 days. So, ano yung nakita natin? Saan nga daw galing ang Panginoong Jesus? Mula sa text natin, where did Jesus came from? Returned from Jordan.
So, ibig sabihin, mula sa pagbabautismo sa kanya in Jordan River, sino yung nagdala sa kanya? Basahin natin yung text. Led by the Spirit. Tapos, saan dadalhin? Into the wilderness. So, mula sa Jordan, ang Panginoong Jesus, puspos ng Espiritu, hindi. Nakalagay dyan, filled. No? Siya ay puspos ng banal na Espiritu at dinala siya ng Espiritu sa wilderness para ano? Para i-tempt ng demonyo. Being tempted, ilang days daw? 40 days. And in those days, may kinain si Jesus? Wala. Basahin natin yung text, may kinain? Wala. No? In those days, 40 days, imagine, 40 days, walang kain-kain, anong mangyayari? No? He was hungry. So, anong nakita natin dito? Nakita natin na oo, ang Panginoong Jesus is fully God, pero nung nandito siya, when He dwelt among us, no? Nung siya ay kapiling pa natin, He is also fully man. Kagaya mo ko, at kagaya nating lahat. Nakaramdam ang Panginoong Jesus ng gutom. Sino sa atin, no, isang araw lang di makakain, nagugutom na? Uy, nahiya sila mag-angat ng... Ako, aminin ko, minsan, if I skip breakfast, lunchtime, medyo medyo kulo-kulo na yung tiyan ko. I'm already hungry. Hours pa lang yon. How much more one day? But in the situation ng Panginoong Jesus, ano yung nangyari? Ilang days siyang walang kinain? 40 days. So, bakit nag-fasting? Bakit 40 days na hindi kumain ang Panginoong Jesus? Because He is preparing Himself, yung katawan niya ay inihahanda niya para sundin ang kagustuhan ng Diyos. He is preparing for the works that He is going to do for the ministry. So, He's denying the flesh and feeding the Spirit. So, bakit ba? 'Di ba? Parang naiisip natin na bakit siya dinala para lamang tuksoin ng kaaway. Now, Jesus, no, sinasabi ng Biblia na si Jesus daw ang ikalawang Adam. Anong nangyari sa first Adam? Sino nakakakilala kay Adam? Bible, school, Sunday school. Ano yung nangyari kay Adam? Si Adam, nakagawa ng kasalanan. Bakit nakagawa ng kasalanan si Adam? Si Adan. Tinukso siya ni Eve na kainin yung prutas. Tapos tinukso naman ng serpent si Eve para kainin yung prutas na nagbibigay ng kaalaman sa paggawa ng mabuti at masama. Sabi nga dito sa Romans chapter 5 verses 12 hanggang 16. Basahin natin, medyo mahaba-haba pero fully understand natin kung ano yung ibig sabihin na second Adam, si Jesus Christ. Therefore, just as through one man's sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. So, ang kasalanan daw ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng tao. Sino yon? Ito si Adan, yung unang taong create ng Panginoon. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Ano ba yung kasalanan? 'Di ba? Hindi pagtupad sa iniutos ng Diyos. So, inutusan ng Diyos sila Adan at Eva na pwede nyong kainin, you can eat everything, no? Lahat ng nasa garden, maliban sa isa. Yung prutas na nagbibigay ng kaalaman sa paggawa ng mabuti at masama. Yun lang yung kaisa-isang iniutos ng Diyos, hindi nila nasunod. Kaya sabi dito na sa pamamagitan ng kasalanan, lumaganap ang kamatayan ng tao sapagkat lahat ay
nagkasala mula kay Adan. For until the law, sin was in the world. Bago pa daw yung batas, bago pa yung commandments, bago pa yung utos, meron ng kasalanan. But sin is not imputed when there is no law. Hindi alam ng tao na sila'y nagkakasala nung wala pang batas, wala pang law. Paano natin nalalaman kung meron nakagawa tayo ng kasalanan? Di ba, meron tayong batas na sinusunod. Meron din ang Biblia na 10 Commandments and also yung mga laws na makikita natin sa Biblia. Nalalaman natin na tayo'y may kasalanan because of the law. And that is the first Adam. Ngayon basahin natin on verse 15, skip na lang natin. O sige, 14. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. But free gift, sabi ng verse 15, is not like the offense. For if by the one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of one man also, Jesus Christ, abounded to many. And the gift is not like that which came through the one who sinned, for the judgment which came from one offense resulted in condemnation, but free gift which came from many offense resulted in justification. So, ano yung ibig sabihin nito? Simplify natin. Na si Adam daw ang dahilan ng pagkakasala. The first Adam sinned. Tinukso, nakagawa ng kasalanan. Kaya lahat tayo nagkaroon ng kasalanan. Now, Jesus, the second Adam, tinukso. Nakagawa ba ang Panginoong Jesus ng kasalanan? And because of that, He did not sin. That's why the grace of God covers lahat ng mga taong nagkasala na mananampalataya sa Panginoong Jesus. So, tingnan nga natin kung talagang hindi nagkasala ang Panginoong Jesus on verses 3 to 13. Ito na, start natin kung ano yung mga temptation na nakita natin na sinabi or ginawa, sinasabi ni Satanas kay Jesus. Verse 3, and the devil said to him, if you are the Son of God, command this stone to become bread. But Jesus answered him, saying, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word of God. So nakita natin, dahil ano nga nangyayari kay Jesus Christ? Gutom. 40 days hindi kumain. Nakita natin na si Jesus ay nakakaramdam ng gutom dahil siya ay tao rin. Kagaya natin nung siya ay namuhay sa mundong ito. He is fully God and we see that He is fully man also. Nakaramdam siya ng gutom. So yung unang temptasyon ni Satanas, di ba Diyos ka? Sabi niya kay Jesus. Di ba Diyos ka? O etong bato, gawin mong tinapay ang batong ito. Ngayon, ano yung sagot ni Jesus? Ano yung respond? On verse 4, etong ginawa ni Jesus, ginawa niya bang bato? Ginawa niya bang tinapay yung bato? Okay, verse 4. Instead, sinabi niya, it is written, nasusulat, na hindi lamang sa tinapay dapat mabuhay ang tao. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So mababasa natin to sa Deuteronomy para sa mga nagno-note. Maganda isulat to, tapos basahin natin kung totoo nga ito. Deuteronomy chapter 8, verse 3. This is where this scripture is located. Ito yung mga time na pinapangaralan or pinagsasabihan ni Moses, yung mga Israelites sa wilderness. Then verse 5, so yun yung unang temptasyon. Turn this stone into bread. Ngayon yung pangalawa. Then the devil, taking him up on high mountain.
So mula sila doon sa wilderness. Ano ba yung wilderness? Isang lugar na walang kabuhay-buhay, walang tao, may mga wild beasts, no? May mga leon, mga oso, pero walang katao-tao. Parang hindi nadadaanan ng tao. Ilang, kung sa word natin. Mula doon sa ilang, mula sa wilderness, dinala siya ni Satanas on high mountain, sa tuktok ng bundok. Verse 5, then the devil taking him up on high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And then the devil said to him, all this authority I will give you, and their glory, for this has been delivered to me, and I give it to whomever I wish. So, dun muna, verse 6. So, mula sa wilderness ilang, nasaan sila? High mountain. Anong ginagawa nila doon? Anong ginagawa? Pinakita ni Satanas kay Jesus, yang nakikita mo, yan, yung mga kaharian, lahat ng nasa mundo, lahat ng glory, authority, lahat yan. Ang otoridad niyan, pinagkaloob sa akin. Hala. So, sino daw ang may otoridad sa lahat ng kaharian, lahat ng mga kayamanan sa mundo? Sino? Si Satanas. Pero kay Satanas ba galing? Hindi. It comes from God, no? Pinahintulutan ng Diyos si Satanas na magkaroon ng otoridad sa mundo. Kaya ngayon, magtaka na kayo kung ano yung mga nasa mundo. Kasi, lahat daw, sabi ni Satan, all authority, no? All this authority I will give you and their glory, for this had been delivered to me, and I give it to whoever I wish. So yun yung panunukso niya kay Jesus. Verse 7, therefore, if you will worship before me, all will be yours. Yun. Yung pangalawang temptasyon, no? Yung panunukso ni Satanas kay Jesus Christ. Ano? Lahat yan, yung kayamanan ng mundo, yung kasikatan ng mundo, yung mga tinatamasa nyo, yung mga kaharian, yung trabaho natin, yung mga pinag-aralan natin, lahat yan, no? Kayang ibigay yan sa atin ni Satanas. Pero ito yung panunukso niya. Bibigay ko yan sa inyo. Bibigay ko yan sa iyo, Jesus, kung sasamba ka sa akin. Yun ang panunukso ni Satanas. So tayo ba, gusto ba natin? No? Gusto ba natin nung kasikatan? Gusto ba natin nung karangyaan? Kayamanan sa buhay? Kayang-kaya daw ipagkaloob yan ni Satanas kung sasamba tayo sa Kanya. Yun ang panunukso sa Kanya kay Jesus ni Satanas. Anong sagot ni Jesus? Verse 8, Jesus answered and said to him, get behind me, Satan. Dito ka sa likod ko. For it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve. No? Nakalagay daw sa salita ng Diyos, sa scripture, wala kayong dapat ibang sasambahin. Sino lamang? Ang Diyos lamang ang dapat nyong sambahin, at siya lamang ang inyong paglilingkuran. So, yun ang sagot ni Jesus Christ. Deuteronomy, note takers, 6:13, tsaka Deuteronomy 10:20. Ito yung mga nandito. To worship the Lord your God, and Him only you shall serve. Wala kayong ibang dapat pakasasambahin, kundi ang Diyos lamang. Ginagawa ba natin to? O may ibang Diyos na naghahari sa buhay natin? Continue. Verse 9. Then he brought him to Jerusalem. Ngayon, mula sa wilderness hanggang high mountain, na bumalik sila sa Jerusalem. Grabe si Satanas, no? Kahit saan na lang dadalhin si Jesus para lang tuksoin.
Then he brought him to Jerusalem, set him on the pinnacle of the temple, and said to him, so nasa tuktok sila ng templo ng Jerusalem, sa pinakataas. If you are the Son of God, sabi ni Satan, throw yourself down from here. Anong sabi niya? Talon ka, Jesus. Di ba Diyos ka? Sabi niya. Sabi ni Satanas, di ba Diyos ka? Oh, nandito tayo, taas neto. Talon ka. No? Kasi sabi ni Satanas ay parang hindi ko mahuhuli si Jesus ha. Daming it is written, it is written. Alam na alam niya ang salita ng Diyos. Ngayon, ginamit ni Satanas salita ng Diyos nung dinala niya sa temple. Anong sinabi ni Satanas? For it is written. O, gaya-gaya si Satanas kay Jesus. For it is written, He shall give His angels charge over you to keep you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. No. Sabi ni Satanas, oh, sige, talon ka, Jesus. 'Di ba? Sabi rin sa salita ng Diyos na aalagaan ka ng mga anghel. Hindi ka nila pababayaan. Kahit madapa ka sa mga batuhan, hindi ka nila pababayaan. Kaya ngayon talon ka. Sige. Nakalagay yan sa Psalms 91 verses 11 and 12. Ngayon, grabe si Satanas, no? So alam natin that Satan is also knowledgeable. Alam niya rin kung anong nakasulat sa salita ng Diyos. And if Satan, hindi kanya kayang tuksuin sa mga bagay sa mundo, kaya niyang magbalat kayo, kaya niyang mag-dress up, na para siyang santo. Gagamitin niya ang salita ng Diyos para mahuli rin kayo. So, dapat tayo rin alam natin ang salita ng Diyos. Dahil ano bang sinabi ni Panginoong Jesus? Anong sagot ng Panginoong Jesus? And Jesus answered, verse 12, and said to him, It has been said, You shall not tempt the Lord your God. Wag na wag niyong susubukin ang inyong Diyos. No? Sa pagdala ni Satanas kay Jesus sa taas ng templo ng Jerusalem, at sabihan siyang tumalon ka nga kung aalagaan ka ng Diyos, kung aalagaan ka ng mga anghel, kung Diyos ka, dahil sabi nga sa nasusulat na hindi ka pababayaan. Ngayon, kung susundin yon ni Jesus, para niyang sinusubukan ang kapangyarihan ng Diyos na magprotekta sa Kanya. No? Kaya sinabi ni Jesus that it is written, it has been said, You shall not tempt the Lord your God. Huwag niyong susubukin ang kapangyarihan ng Diyos. Verse 13, ng last verse. Ito nakasulat, ito sa Deuteronomy 6, chapter 6, verse 16. No? Verse 13. Now, when the devil had ended every temptation. So, yung nakita natin, ilang temptation? Sige nga, ilan yung naalala nyo na pinag-usapan natin? 3. So, nung natapos yung 3, pero hindi natin alam yung exact, no? Kasi nakalagay, every temptation, sa bawat bahagi ng buhay o panunukso sa isang tao, na pagdaanan yun lahat ni Jesus. Now, when the devil ended every temptation. Pero yung nakalagay, nakasulat is, nakarecord 3. Dahil sabi nga ni John, sa John chapter 21, na kapag isinulat ang lahat ng nangyari sa Panginoong Jesus, hindi na kayang i-contain ng libro ng mundo. So, 3 yung nakarecord na mababasa natin ngayon. Pero nakita natin in verse 13 that in every temptation, so wala tayong excuse. Lahat ng temptasyon na pwedeng danasin ng tao, dinanas ng Panginoong Jesus. Pero nakita ni Satanas, na hindi niya kaya. Anong ginawa niya?
he departed from him. Lumayo si Satanas. Forever na ba? Sabi dito, until an opportune time. Ibig sabihin si Satanas, kahit lumayo siya kay Jesus, nung time na yon in the 40 days sa wilderness, naghihintay pa rin si Satanas na kanya muling tutuksuhin ang Panginoong Jesus upang magkasala until an opportune time. So yun ang nakita natin nung panahon na tinetempt ni Satanas si Jesus Christ. Bakit kaya tinempt? Bakit napakadali para kay Satanas na i-tempt si Jesus Christ? No? Because Jesus is, ano nga yung sinabi ko kanina? Vulnerable. Nasa posisyon ang Panginoong Jesus na siya ay madaling matukso ng kaaway. Bakit? He is weakened. Mahinang-mahina ang Panginoong Jesus. Gutom siya. 40 days siyang walang kain. Usually, di ba, 5 days or 3 days na wala tayong kain, parang nahihilo-hilo na tayo. Imagine 40 days, no? Na ang Panginoon ay walang pagkain, kaya't madali siyang natukso ni Satanas. Ngayon tayong mga tao, kapag nagugutom din ba tayo, madali tayong matukso? Ang dami, no? Ang dami kayong naririnig na mga balita, no? Usually sa mga pelikula. In movies, usually, when a kid, no? Isang bata nagugutom, what is the, ano yung nagiging way niya? Nagnanakaw. He will steal from other people. No? May mga tao will abuse their brothers. Lulukohin nila yung kapwa nila para lang meron silang pangkain. No? Wala silang perang pambili ng pagkain, may gusto silang kainin. Ngayon, manluloko sila ng kanilang kapwa, magsisinungaling. No? May mga naririnig na ba kayong ganyan? Kunwari, pupunta sa inyo, ay, yung anak ko may sakit. Pwede bang makahiram akong pera? Tapos pagpunta mo ng bahay, ayun yung anak, tumatakbo. So ginagawang excuse yung sakit ng bata para lang makapangloko. So minsan tayong mga tao, ginagawang way ni Satan yung sarili nating kagustuhan, yung flesh natin para tayo makagawa ng kasalanan. O hindi na sa pagkain. Minsan, gusto natin meron tayong maayos na damit. Minsan, gusto natin meron tayo nung kung anong meron sa kapitbahay natin. Minsan, gusto natin meron din tayong bagong cellphone. So, Satan can use that hunger. Hindi man food, but you hunger for material things. No? Gagamitin yun ni Satanas. Ay, sige. Itong gawin mo. Gusto mo bagong cellphone. Kunin mo yung cellphone na naiwan sa lamesa nung kasama mo sa church. Ginagawa ba natin yon? Siguro hindi naman, no? So, pwedeng gamitin ni Satan yung mga ganong bagay. O kumbaga, magsisinungaling tayo para lang makuha natin yung gusto natin. Ano pang nakita natin? That Jesus is isolated. No, nasa wilderness si Jesus. Wala yung mga disipulo, walang ibang tao, siya lamang. At alam natin, mga kapatid, na kapag tayo lang at walang ibang nakatingin sa atin, mabilis tayong matukso. No? Lalo na tayong mga lalaki. Sino yung mabilis matukso dito? Kapag wala yung asawa, yun. If your wife is not in the vicinity of the area, grabe yung vicinity, no? Oh. Anong ginagawa natin? Uy, parang maganda yung chicks na yun, ah. There's a beautiful girl. Mahingin nga ng number, wala naman si Mrs. eh. O di kaya, merong ano, usually kapag walang tao sa bahay, eto kadalasan sa mga bata, no? Aminado ko when I was a child,
did this. And I repented it to the Lord already. Usually, kapag ikaw lang mag-isa sa bahay, o di kaya pumasok ka sa kwarto, anong una mong gagawin? Kapag nakita mo yung wallet ni tatay, nakasabit, tapos ginaganyan-ganyan mo, may coins. Cling, cling, cling! There's coins in the pocket of my father. Anong gagawin? Nung bata, wala si tatay. Uy, wala rin si nanay. Ulit nga. Parang marami-raming coins Oh, kuha. No? Kasi walang tao, isolated. Akala natin walang nakatingin. God is watching us. No? But we are vulnerable. Mabilis tayong matukso kapag walang nakatingin. There's no one watching you, mabilis kayong makagawa ng kasalanan. Yan yung minsan pangaral natin sa mga anak natin. Hindi ko lang alam yung ibang parents, but me with my son, usually, I told this to Gian and Gab. If I am there, you're following me. But if I'm not there, you're doing what you want to do. No? Parang kapag nakatingin tayong mga magulang, yung mga anak natin, ang bait-bait, no? Parang kulang na lang maging maging santo, no? Kulang na lang, Daddy, I will follow you. Mommy, I will follow you. Pero pag wala nga si nanay, si tatay, "Hoy, susumbong kita sa nanay mo." Magsumbong ka pa. Oh. May mga anak tayong ganon, no? Pinapagalitan natin. Pag nakatingin ako, ang bait-bait mo. Pero pag nakatalikod ako, ginagawa mo gusto mo. So usually, ganon ang mga tao. Kapag nagkakaroon ng pangangailangan, if we are hungry, not just food, hungry for the things of the world, no? We need something, nakakagawa tayo ng kasalanan. Because we are tempted. Tinutukso tayo para makagawa ng kasalanan. Kapag tayo ay nag-iisa, nakakagawa rin tayo ng kasalanan dahil akala natin, walang nakatingin. So ano ba sa inyo at this time, what makes you vulnerable to sin and temptation? Ano yung mga nagiging dahilan nyo para kayo'y makagawa ng kasalanan? Yung iba sa atin kasi, nung naging Christian, ang hirap kontrolin ang sarili. Minsan, nagtatago lang. Kapag nasa church, ay baka makita ako ng mga churchmate ko gumagawa kong kasalanan. But when they are with the world, they do the things of the world. But when they are in the presence of God's people, they look like God's people. So ano ang mga lugar, I-analyze natin. Let's analyze. Where is the place that I'm vulnerable to sin? What is the instances that I'm vulnerable to sin? No? What things makes me vulnerable to sin? Kailangan nating malaman yon. Because the devil knows what bait to use. Kung di natin alam kung saan tayo mahina, si Satanas, he knows kung saan kayo mahina. At yun yung gagamitin niyang paon. Ay, magaling si eto, mahina to kapag siya lang mag-isa. Hintay-hintay lang. Minsan nga wala nang ginagawa si Satanas Sometimes Satan don't need to tempt you, he's just doing this. Okay, fish, come to my bait. Come to my bait. No? Tayo na mismo yung pumupunta sa mga lugar kung saan tayo madaling matempt. So, paano yun, Pastor Glenn? Mahina ako. I know that there are times in my life, not times, but mostly of the time, I'm weak on flesh. I'm weak on my eyes, Madali akong masilaw, madali akong matukso. Anong gagawin ko? Ano bang ginawa ni Panginoong Yesus? What did we see in our text that will help us
to overcome. The first thing makikita natin is Jesus is filled with the Holy Spirit. Verse 1, di ba? Jesus being filled with the Holy Spirit. So tayo ba? Tanong ko sa inyo, nagrereklamo kayo, Pastor Glenn, ang dali kong matukso. Noong nakakita lang ako ng babae, maikli ang short, di ko na maiwasang tumingin. Pastor Glenn, nakita ko lang yung bulsa ni tatay, tumutunog-tunog, parang ang sarap kunin. Dali kong matukso. But the question is, are you filled with the Holy Spirit? Because Jesus, He became victorious over temptation because He is filled with the Holy Spirit. Kasi, yun yung magiging tulong natin. So, paano ba tayo ma-filled with the Holy Spirit? First of all, is we need to receive Jesus in our life. No? The day that you receive Jesus in your life, binigyan kayo ng Diyos, ng Panginoong Jesus, ng buhay na walang hanggan. Amen? When you receive Jesus in your life, He gave you eternal life. And He give you His Holy Spirit. Doon, mafe-fill tayo ng Holy Spirit. Magkakaroon tayo ng Holy Spirit. And how are we going to be filled with the Holy Spirit? We need to ask, Lord, punuin mo ako ng inyong banal na Espiritu. Puspusin mo ako ng inyong banal na Espiritu. Dahil sabi ni Jesus, hindi natin kaya ng tayo lang. No? Masyado nating nagiging superhuman tayo, superman tayo. Akala natin, kaya nating gawing magpakabait, kaya nating magpakabuti. Hindi natin kaya, aminin na natin mga kapatid. Sino sa inyo ang hindi nakagawa ng kasalanan? O sige, sino sa inyo, when you receive Jesus Christ, hindi nakakagawa ng kasalanan? Wala pa rin. Because, yung katawan natin, vulnerable to sin. That's why we need help. That's why we need Jesus in our life. For the assurance of salvation and for us to be filled with the Holy Spirit. Sabi niya nga on John 14, verses 15, verse 16, John 14:16, I will pray to the Father that He will give you another helper, that He may abide with you forever. Verse 17, the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him, nor knows Him, but you know Him, for He dwells on you. Anong sabi ni Jesus? Kapag tinanggap mo siya sa inyong buhay, pagkakalooban niya kayo ng tulong. Dahil alam ni Jesus ang kahinaan ng tao. Jesus knows our weakness. And He knows that without Him, we cannot do anything. That's why He sent the Helper. The Holy Spirit, the Spirit of truth, no? Na kapag anytime na tayo itinitempt ni Satanas, nandyan yung banal na Espiritu. Uy, mali yan. Magkakasala ka dyan. Wag yan. Tutulungan kita. So we need to be filled with the Holy Spirit as the example of Jesus Christ na puspos siya ng banal na Espiritu nung dinala siya sa wilderness. So when we are facing trials, temptations in our life, if we are filled with the Holy Spirit, we can be victorious. Tayo'y magtatakumpay gaya ni Jesus. Ano pang nakita natin? Every time na tinetempt si Jesus Christ, ano yung sagot niya? Ano yung sinabi doon? Nasusulat. It is written. So nakita natin that Jesus Christ knows the Scripture. Pero, mga kapatid, hindi lamang dapat alam natin ang salita ng Diyos. Because we see in our text, no, nakita natin that Satan also knows the Scripture. We need
no? To know, to trust, to live, and be obedient in God's words. Kasi pwede naman na Jesus knows. Example lang, this is not in the scripture. Sabihin na natin that Jesus knows the scripture nung tinempt siya ni Satan na, sige, gawin mong tinapay ang batong ito. Tapos sinagot siya ni Jesus Christ. Okay, nasusulat, it is written, you shall not live by bread alone, but by the word of God. Tapos, sabi ni Jesus, sige, akin na yung bato, gagawin ko ng tinapay. So, sinunod ba ni Jesus kung anong nakasulat kapag ganon? Hindi. Walang application. Hindi niya rin in-apply sa buhay niya. At pinakita sa atin ni Jesus na hindi dapat ganon. If you know the scripture, no, you also trust the scripture. Kailangan pagtiwalaan din natin kung ano yung nakasulat. Kaya nga sinabi ni Jesus kay Satanas, do not tempt the Lord your God. No, wag nating susubukin ang Diyos. So, paano natin i-apply yon? By trusting in the power and the authority of God. So, tatalon tayo? Hindi. Alam natin na ililigtas tayo ng Diyos kahit anong mangyari. Bakit pa natin gagawin? Hindi parang sinusubukan natin kung talaga ba. Lord, talaga ba? Ililigtas mo ko. We need to trust God's words. And also, live or be obedient to God's words. Kaya nga sinasabi natin lagi, apply, apply, apply. No? We should not just be hearers of the word, but doers of the word. Sinabi ko sa mga bata kahapon, doon sa aming devotion sa teenagers. Sabi ko sa kanila, kung kayo, ano yung pwede nyong mai-apply? Ano yung pwede nyong gawin? No? Kasi yung topic namin is about ano yung maitutulong mo bilang anak sa loob ng tahanan kung nakikita mong ginagawa na ng magulang halos lahat at hindi na nila magawa yung ibang bagay. So tinanong ko sila, sige, yung iba, sagot ito yung mga bata. Common, number 1, wash dishes. Okay. So yun agad. Yung tanong, naghugas ba sila ng dishes? Kasi madaling sabihin na, okay, Kuya Glenn, we are going to wash dishes. But did they wash the dishes? Yun yung ibig sabihin na we need to live and be obedient. Hindi lamang sasabihin ng bibig natin, ay, sige Lord, bukas, hindi na ako magsisinungaling. Tapos pag kinabukasan, nagsinungaling ka. So ginawa mo ba yung sinabi mo? Or narinig mo sa salita ng Diyos o hindi? Di ba hindi? Kaya nga sabi nung 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17, lahat daw ng nakasulat or lahat ng nasa kasulatan, all scripture is given by inspiration of God. Mula ito sa Diyos. Yung mga Bibliyang hawak nyo ngayon, lahat yan, nagmula yan sa Diyos. Hindi yan nagmula sa tao. Inspirasyon na bigay ng Diyos ang dahilan kung bakit meron tayong scripture. It comes from God. And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instruction in righteousness. So, nandirito ang salita ng Diyos para daw turuan tayo, ituwid tayo sa kamalian, para sanayin tayo sa matuwid na pamumuhay. Para magawa natin kung ano yung tama. So every time that we are being tempted, if we know the scripture, we live the scripture, we trust the scripture, ngayon, magagawa nating mamuhay ng matuwid upang ang lingkod ng Diyos, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for good work. Upang makapaglingkod tayo ng ganap sa mabuting gawain. So ano yung dalawang bagay na yon na gagawin natin every time we face temptation? We need to be filled with the Spirit, and we need to know, trust, live, and be obedient to God's words.
So sabi nga dito sa pinag-aralan natin, humans, tayong mga tao, are vulnerable to sin. Napakadali nating makagawa ng kasalanan. Vulnerable to temptation. When they are in a weakened state, lalo na kapag tayo'y nasa pinakamahina nating kalagayan. Ano ba yung mga kahinaan natin? Anong mga times na nanghihina tayo? No? Minsan may mga one time when I am growing as a Christian. Kahinaan ko kasi talaga is pag-inom. Alam naman halos ng lahat yan, lagi kong nasasabi sa pulpit. I'm always drinking. So every time na may problema ako, weakened state, every time I have problem, instead of going to God, or pumunta rin sa mga godly council, magtanong sa mga tao na alam ang salita ng Diyos, I resort to drinking. So ano bang nagawa ng pag-inom? Unang-una nagagawa sa akin ng pag-inom, napagsasabihan ko yung asawa ko ng masasakit na salita. Nagagawa sa akin ng pag-inom, nagiging mayabang ako. Nagagawa sa akin ng pag-inom, may one time, nagwawala ako, may sinisita ako sa amin. So when I am in my weakened state, I am vulnerable to temptation. Ano yung temptation ko pag inom? So yung pag-inom ko, nagiging kasalanan dahil nakakapagbitaw na ako ng mga hindi magagandang salita. I became prideful na hindi ko alam, or alam ko dahil nakainom ako. And ang dami kong nagagawang mali. So, we are vulnerable when we are in our weakened state. Or being isolated. Nasabi ko na kanina, kapag tayo'y nag-iisa. But Jesus showed us an example to be victorious against temptation. That is to be filled with the Spirit, and by knowing, trusting, living, and being obedient to God's words. Yes! Jesus is God. No? Madaling sabihin, oy, kasi si Jesus Christ, God naman siya, kaya na-overcome niya ang temptation. But Jesus is also fully man when He is living among us. Sabi nga ng Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but in all points tempted as we are. No? Gaya ng Panginoong Jesus, meron tayong Diyos na naging tao at tinempt sa lahat ng aspeto. Ngunit, sabi dito, yet without sin. Yes, Jesus, tinukso siya ni Satanas, pero hindi siya nagkasala. Kaya tayong mga tao, matutukso tayo ng Panginoong Jesus, ng ni Satanas. Pero kaya tayong iligtas ng Panginoong Jesus. Matukso man tayo ni Satanas, kaya nating mabuhay na walang kasalanan. And let me encourage you with this verse, brothers and sisters. 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except such is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Sabi sa Tagalog, mga kapatid, walang pagsubok na dumadating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Kung iniisip nyo, ako lang merong ganitong problema, hindi. Wala pang pagsubok na dumadating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos, mga kapatid. At hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakayanan. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Mga kapatid, kung kayo man ay umaharap sa pagsubok, sa temptasyon, sa oras na ito, pasa Diyos natin, pagkat siyang magbibigay sa atin ng lakas, siyang magbibigay sa atin ng paraan upang malagpasan at matakasan
makaalis mula sa pagsubok at sa temptasyon na ating nararamdaman, nararanasan. Tayo manalangin.